hindi tayo pwede mag-ingay sa taas. Kakain na tayo. Kanina po pwede tayo magbardagulan sa may doon, sa may park, ay sa labas. Ngayon hindi pwede, kailangan tahimik lang ha. Gayahin niyo ako guys. Gayahin niyo si Aya. Fine dining, ang class. Kailangan may class. Gayahin niyo ako. Paano bang lakad ng may class? O sige. Paano lakad ng may class? O, ganyan. Dali-dali. O tapos. Walang effort eh. Guys, ano yung suot mo? Parang ano yung suot mo? Adban? Ano yung adban? Sperry to. Sperry ba yan? Saan ka pupunta? Ano? Anong buffet? Hintay magbubuffet. Ha? Inom lang tayong tubig, alis na tayo. Ay, buffet. O, di ba ang social? Kailangan pag binati nyo, hindi Espanyol sa'yo. Good afternoon. Sabi nyo, good afternoon. O, bumati kayo sa inyo, good afternoon. O, good afternoon. O, good afternoon. Nasaan ang positions? O, saan mo gusto, Aya? Dito. O, dyan ka. Para hindi nyo ako napapansin. Dapat si Belgium tabi ng camera. Saan ang camera? Eh, tabi ko ni Belgium. Kasi pag hindi tabi ng camera, hindi natin magkakaroon ng subtitle. Saan ka, Belgium? O, basta tabagin ng camera. Oh, wait lang. Bago kayo briefing muna, briefing. O, may briefing, Belgium. Makinig kayo, may briefing. Bago kayo kumuha ng pagkain, Kuya Benjun, ang pagkuha ng pagkain, pakunti-kunti lang, gantong portion lang ha, per ulam, ganyan. Kilala kita ha, napaka-ano mo, sakit mo sa pagkain. Ganun-ganun lang dapat. Oh. Para rin sa health to yun. Ano? Para sa health rin yun. O nga daw, pag kumuha nga daw, kailangan kunti-unti lang. Kasi diet ako. Diet lang daw siya. O, sige. Lahat 1 spoon lang. Oh, sige. Menu. Ikaw din. So, ha? Ikaw, ang dami mong kukunin, alam ko eh. Huwag mong kunin lahat. Alam ko, ite-take out mo yun. Isasharon mo yung iba. Pakunti-kunti lang. 1 spoon per ano lang. Per meal. Uy, walang laglagan. Kuya Jose, ikaw, Kuya Jose. Ngayon ka lang nakakain dito. Ngayon na nakakain sa dito eh. Huwag mo masyadong ipahalata ngayon ka lang nakakain dito. Kailangan parang may class ka rin. Basta kailangan may class lahat ng kahanan. And syempre, hindi ka makakawala sa akin, Kuya Ruel. Ano na naman sasabihin mo? Hinihinaan ko lang ang bunganga ko rito. Bunganga mo, please. Kaya nga. Nakita mo naman ang social ng mga tao eh. Oo. Yung bunganga mo, pigil-pigilan mo. Baka sige. pasmado na naman yung bibig mo. Sige. Binripping mo kami. Dapat syempre, i-briefing ka din namin. Sige, I-briefing ka namin. Isa lang naman ang pang isasabihin namin sa'yo. Itapik mo nga sa kita. Ano itapik? Ano? Itapat mo nga sa akin yung camera. Ayan, tatapik ko. Ayan. Mas malaki na para man lang makapag-conscious sabi mo, itapik ko yung camera. Hindi masyado. Tama lang. Ayan. Ano? Natapat na. Dali lang dapat ang tao. Uy, ano? Dapat ko kamo yung camera. Hindi masyado. Tama lang. Tama lang. Ayan. Okay. Ayan. Uy, hindi kayo bagay dito kumain. Bagay sa'yo sa mga pistahan. Kasi ang taba-taba mo, bako lang na sa'yo mansanas. Huwag ka na kumain ha. Mainom ka dito. Bahala kayo, kain na. May pa-briefing ka pa kasi nalalaman. Nauna na siya. Belgium, unti-unti lang ang kain, sabi ni Aya. Baka mamaya, sabi mo magda-diet ka. Ito, ayaw mo nito? Parang masarap yung mga pagkain ngayon dito. Meron siyang solomillo. Anong sarap? Esto, solomillo daw to. Kain po tayo mga kababayan ko. Parang ang sarap-sarap ng pagkain dito sa Pan Africa. Sarado mo. Siyempre kailangan tayo maggulay. Pakbit ba ito? Sarap-sarap naman. Parang ang sarap ng mga pagkain. Meron sila ditong parang parang chicken pastel. And then platano. Parang kaldereta Ano to? Ay, paella. Ano ibig sabihin yan, Aya? Pag-diet ba yan? Hindi. Ano? Lang to, first meal. Mamaya. Ilang stage ba ang kain natin dito? 4. Una, gulay-gulay, prutas-prutas. Susunod. Ito na yung video mo, may video yung mamaya. Para kunwari salad lang.
Di ba? Paprutas-prutas ka pa ngayon. Oh. Doon namin asin doon, Benjo. Grabe, mukhang napakasarap ng mga pagkain nila dito. Ano Marisol, okay ka na? Hindi pa. Yan. Puro healthy lang kinakain. Benjo, akala ko ba diet ka? Healthy food lang kinakain. Healthy? 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 Tingnan mo yung kabila? Healthy, meron kang paella tapos may rice ka pa? Konti lang siya mo ha. Anong konti? Konti ba ang dalawang plato? 1 cup. Kumain na kayo, hindi niya din naman pinag-pray yung pagkain na. Bes, tapos lang. Kanina pa sa kuha ko ng ulo pagkain. Ako na late. Ako na late. Nagpo-pray mag-isa. Beljun, masarap yung pagkain dito? Ang sarap. Ay, punong-puno. Alam mo tayo tigit-tigis ang plato. Pero siya, oh. Dalawa. Anong dalawa yung plato? Tatlo ang plato ni Beljun. Ayan, isa, dalawa, tatlo. Oh. Alam niyo, sa lahat ng ibinariping ko sa kanila, walang nasumunod. Walang sumunod. Ano ba yan? Pagkalis mo yan, kuha na ko ng kitarte. Natuto. Si Aya, oh. Parang namamalengke. Marisol, hindi mo si Aya parang namamalengke. ano yung kinuha mo? Ano, halo-halo na. Ha? Halo-halo. Yes, yan na yung last mo. Hindi, Hindi ka ba? Okay, mali ito. 2.5 per person. Bakit mo magiging last yan? Ala, Steak to. Steak yan. Anong Steak. gagawin mo sa sa cheesecake yung ulam mo sa kanin? Hoy, dessert na. Mamaya ulit. Mayroon pa kang third round. Antayin niyo. Aya, pangatlo mo na yan. Wala na natin. Alam mo Aya, Wala na ba? Hoy, Marisol, lugi yung buffet na to sa'yo. Ano? Wala na nga natin eh. Walang natira. Mag-dessert ako. Yan lang yung nakuha ko. At anak mo, Wala nang nakuha mo pang mag-butter. Wala na nga kasing pagpipilian. Tingnan mo nga, oh. Alam mo, kukunin ko itong Nag-butter ka pa. Oh. Kumain dito. Kumuha ka pa din mga. 2.5 per head dito, alam ko. O 2.5 dito, pero yung nakain mo parang pang 7.5. O bakit? Huwag ka nang maingay. Maingay mo na naman eh. Pangilan niya yung totoo? Pangilang Tatlong stage. plato? Pangatlo. Pangatlo. Order ka ng kape. Ano na? Order kang kape. Oh, medyo nakailang plato ka? Dalawa lang. Tatlo. Nakatatlo ka. Hoy, pangatlo na niya yan. Ano? Pangatlo na din niya yan. Ano, pangalawa? Inubos ko lang po yung tasol kasi sayang. Marami nagutom sa Pilipinas. Kahit daw niya kainin na, magutom pa rin daw yung tao. Kahit daw kainin daw, hindi niya kainin, magutom pa rin daw. Teka lang, ipakita mo yung sayo. Kanina ka pa nagtatago. Nakatatlong ano ka din eh. Nakatatlong ano ka din, Kuya Ruel eh. Nakatatlong plato ka din eh. Ito naman ang kinain ko, oh. Oh. Kailan mo? Pangatlo mo na yan. Naggulay lang ako. Medyo healthy ako dito sa part na to. Etong part na to healthy. Tapos kapag daka dito. Kaya pala naubos yung dessert. Kinuha mo lahat. Wala na akong naabot. Okay lang. At least ikaw, nakuha pang mag-butter. Bakit? Kaya ng kape. Sabi mo, mag-order ng kape. Yung kape. Alam mo, order na. nakatatlong palit na ng plato sa'yo. Tapos yung kutsara, nakatatlong palit na kutsara. Bakit? Nagugutom Oh. eh. Hindi tayo nag-ano eh. Si Belgium naman, nakatatlong plato na. Ayan, oh. Kumukuha pa. So ito inubos ko lang kasi sabi ni Jose, bawal daw yung mga nagutom sa Pilipinas. Bakit? Kakainin ko pa yan, eh. Ay, sorry. Sumikot ka rin. Sisikot ka pa. Marisol, kanya-kanya yan. Bakit naman kailangan mo manguha? Oh. May cheese, may pa-cheese. So ito yun nga. Ipan ko lang, ayaw ko nga eh. Ayaw ko ito. O yung Christmas ng buffet lunch lang tayo dito. Baka buti pa rin ang buffet din yan. Di ka ba, di ka ba nahihiya sa ginagawa mo yan? Tapos diba, Yan ang magawa niya. Guys, kumakabila lagi ng ano. Ayaw makulang sa kanya, sa ano. Lagi ka trespassing. Trespassing lagi sa plates. Bakit? Kinuha niyo lahat eh. Wala na doon. Wala na nga dun eh. Guys, seryoso muna tayo. Ang itatanong ko sa kanila, kung ano yung mga
bad experiences namin sa work, ganyan. So, seryoso tayo kasi syempre, nakakahiya. Hindi tayo pwede magbardagulan dito kasi marami kumakain. So, unahin ko na yung sarili ko. Ang pinaka bad experience ko talaga is, alam nyo ba, nung pagkapasok ko dito, nung mga unang araw ko, umiyak ako. Tapos, nung pumasok pa ako sa work, parang 6 months akong parang hindi pinagkakatiwalaan ng amo ko. Kasi sila Arab sila Arab. Tapos, parang hindi nila ako mabigyan ng work. Hindi nila ako mabigyan ng work. Hindi ko alam kung wala silang tiwala sa akin or dahil first time nilang magkaroon ng ka-work na babae. Kasi mga Arab nga sila or kaya ilag sila. Yung parang pakiramdaman lang, ganon yung nila. So, yun lang naman. Kasi ito yung first time kong mag-abroad. Yun lang naman. Pero ngayon, okay na ako. Okay na ako sa trabaho ko ngayon. Wala nang problema. Kasi magpo 5 years na ako next year. Ayan. So, ayan. Itututok natin kay Kuya Jose. Kay Kuya Jose. Paano ba ito yan, Kuya Ruel? Turuan mo naman ako. Paano Kuya Jose. Huwag ka maingay. Ang mga bibig niyong pasmado. Bakit tinututok mo kayo? Kasi hindi naman naka-andar yun. Tinututok mo yung camera, hindi naman naka-andar. Tapos nagagalit ka sa akin. Bunganga mo na naman, pasmado. Ayan, yan. Dandaan lang ang mga bunganga. Kuya. Ayan, Kuya Jose, ikaw, ano naman yung mga bad experiences mo sa work? Ako, yung hindi ko makalimutan na bad experience ko, yung time nagbakasyon ako. Matagal ako pinayagan, ilang beses ako nag-request. Tapos, tagal-tagal nila mag-approve. Sabi nila, antay mo yung kapalit ko, antay mo yung kapalit ko. Ilang linggo ako nag-antay, umabot ng 2 linggo, 3 linggo, 1 buwan, wala pa rin. Kaya, buisit ako ng panahon na yun. Kaya di ko matanggap at di ko yung makalimutan sa aking buhay. Oo. Grabe naman yun, Kaya sige. Yun ang pinaka-worst. Yun na, okay na. Yun na yun. Kaaway po kami nitong Bunganga TV na to. Kasi hindi daw ako marunong umawak ng camera. Po, nakalimang plato po siya. Yung 5 plato po na yun, parang mahihilo-hilo na siya. Tapos hindi niya mapaandar yung camera. Tinututok niya kay Belgium, nagsasalta si Belgium, tapos yung sinabi ni Belgium, pero hindi nakaandar yung camera. Hindi ikaw na may latest na iPhone. Siyempre iPhone ko. Ayan na. Kuya, itutok mo ngayon. Itutok mo ngayon kay Kuya Belgium. Bahala, kanya-kanya. Ikaw na, ano nang bad experiences? Actually, hindi ko masabi siyang bad. Sa work experience ko na nangyari sa company ng trabaho. Kasi nung baguhan kami dito, yung amo namin walang tiwala sa amin. Kami dalawa ni Jose kasama kami dito sa kumpanya namin. Yung muntik na kaming pauwiin dahil may mga mali-mali kaming ginawa. Siyempre, nangyari din dahil kung tinuruan ka mabuti nung kapalitan mo, siyempre kung magaling paturo sa iyo, magagawa mo yung trabaho mo ng maigi, di ba? Hindi pilit nagturo sa iyo. So ang ginawa namin, nag-self ano na ba yun? Yun na lang kung paano maging matuto kami sa trabaho. Tapos, muntik na kami pauwiin nga noon, buti yung HR, meeting kami doon sa opisina nila, nasabi, bibigyan ko pa kayo ng chance. Siguro dahil Pilipino kami, siyempre, pag Pilipino, di ba, magtrabaho, di ba, alam nila, hindi pa nakita yung kagalingan nito. Pero sa soon, mag-isang mabuti rin tong employee. Kasi matuturin to kasi Pilipino to, di ba? Maraming sa atin, tiwala, di ba, Roel? Di ba, ganon? Tapos, yun nga, siguro dahil sa pag-pray namin kay God, ngayon, binigyan kami chance ulit. Ngayon, well-trained na kami. Alam namin yung trabaho, kahit wala ng mga nagtuturo sa amin, kayang-kaya ng trabaho. At ang pinakamaganda dito, yung amo namin, nagustuhan kami. Hanggang ngayon, mabait yung amo namin. Yung trust niya sa amin, binigay niya sa amin. Tapos yung parang pinapabayaan na kayo magtrabaho. Kasi alam na namin yung trabaho namin. Yun lang kagandahan ngayon sa aming trabaho. Okay. Marisol, ikaw na. Ano ang worst experience mo sa work? Yung worst experience ko, yung di ako binibigyan ng trabaho ng amo ko. Parang umabot lang naman ng 3 months. 3 months na hindi ako pinapansin, gano'n. Yung parang ilap sila sa mga tao. Ganun siguro kapag mga ibang lahi yung katrabaho mo. Pero kailangan mo mag-adjust, ganun talaga. Kailangan makuha yung tiwala nila. So, ayun, nagpatuloy lang ako.
patuloy lang ako sa, eventually, nagtiwala naman din yung amo ko sa akin. Naging okay naman kami. Ngayon, BFF na kami. Joke lang. Diba yung cut mo nun? Eventually, naging naman kami. Naging okay naman kami sa work ngayon. Pinagkakatiwalaan na niya ako. Marami na siyang binibigyan na task sa akin. Kahit mababay sa akin. Yun lang. Okay. Tutok mo na. Bunganga TV, ikaw na. Turn mo na. Grabe ka naman sa Bunganga TV. Bakit? Oh. Pasmado TV lang. Oh, anong bad experience mo? Bunganga Pasmado TV. Hindi, sabi nga nila, Armalite TV. Oo. Oh. Hindi, yung pinaka-worst experience ko sa trabaho, yung merong isang nationality na inapiya-piya ko. So bago ako dito, siguro wala pang 1 week. Tapos binigyan ako ng trabaho. Siyempre, pagkaunan, hindi mo naman alam kung anong trabaho mo. Nag-expect siya na dahil ang trabaho ko dati ay ganun din, akala niya magagawa ko agad. So, kung ano-ano sinabi sa akin ng hindi maganda, tapos nagagalit, nagdadabog, ganun. So, ang ginawa, pero yung time na yun, yung unang turo pa lang sa akin, tinuruan niya ako paano yung gagawin sa trabaho. Tapos, after nun, ang dami ng mga bad na words na sinabi sa akin. Ginawa ko, dumirekta ako sa may sa direktor namin. Tapos sinumbong ko. Tapos after nun, sabi ko, bakit meron kasi isang kalahi niya na nagtanggol sa akin. And then isinumbong niya yun sa direktor. Ngayon pinatawag kaming dalawa. Tapos sabi ko, sabi ng direktor, bakit hindi mo sinabi sa akin? Sabi gano'n sabi ko, kasi magkaiba tayo, kalahi mo siya. Sabi ko gano'n, paniniwalaan mo ba ako? Sabi ko gano'n. Tapos after noon na nagsumbong ako, tsaka yung kalahi niya, na pinagtanggol ako, after noon na naging maayos naman ako. Pero, yun talaga hindi ko makakalimutan kasi yung mga salitang mga sinabi sa akin hindi magaganda. So meron ng mga parang matotrauma ka kasi hindi normal yung mga masasakit na salita na sinabi sa akin. Pero yun nga, pagdating sa trabaho, matututunan naman talaga kung talaga ituturo ng maayos. Kasi tayo naman tayo mag-adjust eh. Pero kasi ang totoo nun, yung trabaho na kinuha ko dito, never ko pag naging trabaho sa nakalipas. Bali, hinire ko dito nang wala akong alam talaga. So may alam ako sa computer, pero yung about sa trabaho na bigang data entry, hindi ko talaga alam. So hindi lang naman kasi ang data entry, hindi lang naman siya yung itatype mo, yung mga data sa software. May mga computation din yun about sa pricing, mga ganun-ganun. Wala akong alam doon. So, tinuruan ako siguro half day. And then after nun, yun na yun. Half day lang ako tinuruan. Pero after nun, natuto naman ako. So, yun lang yung pinaka-worst experience ko. Okay. Ayun. So, guys, ang maia-advise ko sa mga OFW na tulad namin, kailangan nyo talagang magtiyaga. And focus lang kayo sa goal nyo. Kasi talagang masakit. May mga mararanasan kayong mga challenges, ganyan. Pero ang may papayo ko lang, lakasan nyo yung loob nyo. Tsaka, kapag mali kayo, edi mag-sorry kayo. Tapos itama nyo yung mga mali nyo. Tapos galingan nyo. Ganon. Basta, keep your eye on the goal. Ganon lang. Tsaka lakasan nyo yung loob nyo. Kasi ang tutulong lang, sarili nyo. Yun lang yung advice ko sa inyong lahat. Kuya Jose, yan. Anong ma-advise mo sa kanila bilang OFW? Sa mga baguhan, gano'n naman siguro kasi iba yung tao yung nakasalamuhan nyo, ibang lahi. So, pasensya talaga. At saka, bigyan nyo ng oras ang pag-aaral sa iyong trabaho na matuto kayo. At huwag kayo masyado umasa na sa pagdating nyo asikasuhin kayo ng amo nyo, kundi tiyagaan nyo sila. Kasi wala tayong magawa. Kundi tiyagaan sila na kayo turuan ng husto. Kung di man kayo turuan, mag-antay rin kayo. Tsaka darating yung araw na ilang linggo, matuturo sila sa inyo. At yun na siguro na na-appreciate nila ang trabaho ng mga Pilipino na masipag talaga. Yun lang. Anong advice mo sa kanila? Ako, konti lang advice ko.
bilang mga OFW na namasukan sa isang company, love your work but do not love your company. Tapos, long patience, yun lang. Okay. Mahalin Very well mo said. yung trabaho mo, huwag yung kumpanya. Kasi yung kumpanya, umalis ka, papalitan ka lang. Okay. Hindi ka- Besh, ikaw na, Marisol, anong may advice mo? Ang advice ko lang, dapat maging, siguro independent ka sa work, ganun. Yung parang, kailangan, kaya mong dalhin yung sarili mo, ganun, na hindi maasa sa iba. Kasi, nag-work din sila eh. Kaya kailangan, alam mo yung ginagawa mo, aralin mo yung ginagawa mo, saka pagbutihin mo, ganun. Saka, yun nga, hindi man may mawawala, dapat makikisama ka din sa mga, mga colleagues mo. Yun lang. Kuya Ruel, ikaw na, anong mapapayo mo sa kanila? Ako po, may papayo ko lang po sa inyo ay unang-una po ay magpakumbaba. So, kapag nagkamali ka sa trabaho, mag-sorry ka. Yun lang po ang gagawin nyo. And then, pangalawa po ay makisama. Mag-adjust ka at marunong ka dapat makisama sa kapwa mo kahit anong nationality yan. And then, pangatlo po ay magpakitang gilas. Kailangan galingan mo yung trabaho mo talaga. Lahat ng trabaho na ibibigay sa'yo dapat tama lahat. And then, syempre, manalangin. So, walang ibang tutulong sa'yo kung di ang Diyos. So, laging manalangin. So, tandaan niyo po yung 4 M na yon. Makisama, magpakumbaba, manalangin, at laging magpakitang gilas sa trabaho. So, yun lang po ang aking maipapayo. Okay. Kuya Belgian, ano yan? Akala ko ba tapos na? Sabi ni Uzi, marami na gutom daw sa pilan. Tapos nag-asin pa, tingnan. Tignan mo, nag-asin pa, oh. Sige. Parang ikaw pa yung walang sakit, ah. Ay, lagi mo ako binabanatan. Patayin mo na kaya yan na cellphone na yan, na camera na yan. Ako yung na-high blood sa inyo. Paano namang hindi ma-high blood sa inyo? Wala ng tao. Oh. Aabot pa tayo ng dinner. Aabot pa tayo ng dinner buffet dito, May Aya. bagong cake daw eh. May bagong cake ba? Oo. Chocolate cake? Oo. Halika, kumuha tayo. Tara. Kaya una umabot ang dinner dito. Oo, halbala na sila. Wala akong pakialam sa kanila. Bayaran natin. Kaya alam mo, pag pa mga buffet dito, lugi ang mga no? Lugi basta Pilipino. Wala akong pakialam. Basta kukuha tayong cake.